Ayan, narito tayo sa may Bunlag, Kalasyaw. Ayan, makikita pa rin natin dito yung sign nila na yung signage na not possible pa rin yung mga light vehicle. Nananatiling sarado para sa mga light vehicles ang kahabaan ng kalsadang ito sa Barangay Buenlag. Bagamat sumikat na kasi ang araw kanina sa bayan, mataas pa rin daw ang level ng tubig dito. Sa kabila nito, may mga sumusubok pa rin na dumaan. Kaya ang ending, tumirik ang motorsiklo. Pinagtulungan ito ang buhatin ng 3 katao. Nananatili pa rin namang balot ng tubig ang kalsada sa Mancop, Kalasyaw. Nakikitang dahilan ng pagtaas ng tubig sa kabila ng pagsikat ng araw ay ang pagbaba ng tubig mula sa mga kabundukan. Isa kasi ang Marusay River sa sumasalo ng tubig mula sa mga ilog galing ng Benguet. Tumaas po muli yung ating level dito sa ating ilog. Kung kaya't umabot na naman po tayo sa spilling level po na more than 10 feet po yung inabot ng ating ilog sa ating monitoring system. Yung ilan po dito, majority dito ay gawa ng stagnant rainwater at saka wala pong madaluyan yung tubig sa kanilang area. Meron lamang po tayong 5 barangays na talagang tinututukan dahil doon sa kanila lagpas 4 feet po yung inabot ng tubig baha. Yan po yung sa Barangay Talibao, Lungus, Lumbang, portion of Mancop at saka portion of Barangay Lasip po. Dahil dito, balik evacuation ng 110 pamilya o katumbas ng 379 na individual. Galing po sila ng Barangay Gabon, Lasip, Mancop, Poblacion East, Lumbang, Talibao, Nalshan at saka Nagsaing po. Apektado rin ang sektor ng agrikultura sa bayan. Ang dumagdag pa lamang po doon is yung partial damage assessment po nila sa rice production. Ngayon po umabot na po ng more than 7.6 million po in damages on rice production po. Patuloy namang pinapaalalahanan ng publiko na iwasang piliting tawirin ang mga bahang kalsada, lalo na kung hindi natiyak ang lalim at lakas ng agos. Ako si Vanessa Bugtong para sa Nation on the Move.